Dito na kami sa Jollibee! Annyeong mga chinggo! This is Joshua Cho, Koreano nagtuturo ng Korean sa Tagalog. Libre pa. Kung kayo po ay bago pa lang ngayon sa ating YouTube channel, please like and subscribe our YouTube and don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga marites. Char! So ayan, papunta na po tayo sa Pilipinas. Grabe, after 4,000 years, charot. After 4 years, ay makakabalik na po ako muli sa Pilipinas. Grabe, ang tagal po ng ating paghihintay kasi matagal ko na po talagang gusto pumunta sa Pilipinas pero hindi po ako talaga pinayagan ng ating tadhana. Pero ngayon, ako po ay nagpapasalamat na nagkaroon po ako ng pagkakataon para makabisita ulit sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Ayan. So, sa loob po ng 2 taon ng pagtuturo ng aking libreng Korean class, ay ngayon po ang aking kauna-unahang beses na makikita ko po ang aking mga estudyante na nakilala ko lang sa online pero ngayon ay makikita ko na sila sa personal. So ayan, I'm very excited to see you everyone. So kita-kits po tayo in a while in the Philippines. So medyo malamig pa po dito sa Korea pero nagpalit na po ako ng damit kasi mamaya-maya mainit na po sa Pilipinas. Grabe, ang dami kong namimiss sa Pilipinas. Siguro pagka dumating ako doon, uunahin ko na talaga yung adobo, sinigang, tinola, pinakbet, kare-kare, tapos yung bangus, tapos yung lechon paksiw. Grabe, talagang takam na ako. So, namimiss ko na rin yung mga prutas, yung mangga, yung papaya, yung durian, nuts, takam na takam ako. So, ayan, kita-kits po tayo in a while. So, ayan mga chinggo, dito po tayo sa Incheon Airport. Pagka punta po kayo dito sa Korea, puntahan nyo po ako kasi taga Incheon lang po ako. Malapit lang po yung bahay po namin dito, mga 30 minutes lang. At pagka kayo ay pumunta dito sa Korea, huwag kayong mag-alala. Hanapin po ninyo ako at itutur ko po kayo sa pinaka maganda at masarap na pagkain. So, comment down here in our YouTube kung meron po kayo mga ilang gustong puntahan, gustong kainin, and if you're planning to come here in Korea, please look for me. I'm always welcome. I'm always ready to welcome you all here in Korea. Pero alam niyo mga chinggo, medyo kinakabahan po ako ngayon talaga kasi ang tagal ko na pong hindi nakabisita sa Pilipinas. So, hindi ko po talaga alam kung ano na po yung parang nangyari, nagbago, yung mga update sa Pilipinas. Kasi siguro mga mahigit na 4 na taon na po ako hindi nakabisita. So, I really, really, really miss a lot of things.
na kasi eh. Dapat sa isang araw, no? Grabe, namiss ko pa talaga yung mga pagkain dito. Ang sarap. Although, masarap po yung Korean food, pero dahil ako po ay mas sanay sa mga Pilipinong pagkain, ang sarap. Ngayon naman po ay papunta po tayo sa Metro Manila para ganapin ang ating Korean camp and to meet our students there. See you! Hello, good morning! Good morning! I-upload natin sa YouTube ah. Hi Manila! So, andito po tayo sa Quezon City, Fairview, and we are now conducting the first ever get-together of Korean class with Joshua Cho. So, after 4 years of having pandemic, hindi po talaga tayo nakabisita sa Pilipinas, and after 2 years and a half of having the Korean class online, ito po yung kauna-unahang beses na nagkita po tayo kasama na ating mga estudyante offline, face-to-face. So, shout out naman dyan no, sa mga lahat po ng volunteers and students po natin ng Korean class. And very happy to meet all of you here in the Philippines. At dito po tayo nagkaroon ng ating get-together event. And syempre, dahil Pasko, para feel na feel natin ay gumawa po tayo ng Christmas party at the same time to share and give gratitude and thankfulness to our beloved students and volunteers. Nagkaroon kami ng budol fight. Budel fight. Yan. So, palakasan at palinisan kumain ng ating pinagkainan. So, yan. Tignan natin sila mga chingu. Alam po ninyo, hindi ko talaga ma-express, mapaliwanag kung gaano po yung aking saya at ligaya na nararamdaman habang kasama ko po ang aking mga estudyante. Kasi, alam po ninyo, sa loob po ng 2 taon at kalahati, ang dami pong mga Pilipinong estudyante na nag-register po sa ating free Korean class. More than 300,000 students and still counting up to now. Kaya sa susunod po na ating batch, don't forget to like and subscribe para kayo po ay updated sa ating mga activities at sa ating susunod na batch. Coming soon. Yung announcement po natin, wala pong matitira ha. Lahat dapat ubusin ha. Kasi grabe, ngayon ko lang po naramdaman nung nakilala ko po sila ng personal. Yung pasasalamat po nila sa atin sa pag-aaral ng Korean. Sabi po ng karamihan, wala pa daw silang nakita na ganitong klaseng Korean na they are very comfortable, happy, and enjoying. They are not just learning. You know, they are having something that they have never experienced before. So, ako rin, I could not express how thankful I am spending time together with them. Na kahit sa maliit na bagay, ay nakaka-inspire kami, influence kami, and nabibigyan po namin ng kaligayahan at kasiyahan ang mga estudyante na nagnanais mag-aral po ng Korean. 안녕하세요 여러분. Right now we are here in IOF Center in Quezon City together with our Korean class students. Isang bati naman po sa lahat. Merry Christmas! Anyang mga chingo! Ito na po, kasama po natin si
Sir Jeffrey, ang ating number 1 fan in Korean class and syempre yung pinaka-supportive po natin. Alam po ninyo yung dumating po ako sa Pilipinas, siya po talaga yung una nag-message sa akin na gusto niya po makipagkita sa akin at gusto niya daw po akong i-treat. Alam niya ba, nung nagkita po kami, nagsuot siya ng damit na ando dun yung mukha ko, yung logo ng Korean class po natin. Medyo nahiya ako but at the same time, I'm so thankful kasi sobrang kinaaliw niya yung Korean class po natin. And Sir Jeff is actually from PCU, a director in Philippine Christian University, and because of him, nagkaroon na po kami ng MOU together with the PCU, and we are looking forward to many activities and programs together with the PCU. Thank you so much once again, and he treated us in one of the famous restaurant in SM. Ito po yan sa SM North, SM Fairview. Ayan. And si Sir Jeff po talaga ay very talented. Hindi lang po siya yung nagwa-work sa school, kundi he's a singer, K-pop artist din siya, and magaling din po siya sumayaw. Kaya maraming salamat po, Sir Jeff. After so many years, at nagkita na rin kami ng aking pinakamahal na kapatid na si Hannah Cho. Ayan, so pwede nyo po siyang i-follow and subscribe sa kanyang YouTube and sa kanyang Instagram. Just search Hannah Cho. Yan. 자, 됐어? 우리 시작! 노래 틀어줘, 노래. 그게 뭐야? 클로즈 도어. 게이트. 원 윈도우. 클로즈. Next, close라고? 네. Next. 뭔지 알 것 같아. 아, 루돌프. 루돌프! 카우보이. 루돌프가 왜 저래? 끝이야? 스텝. 아, 지금 구하기 많았다. 버블. 스팀 펄스. 뭐야? 이거 맞는 거 같아. 워터. 씨. 뭐야? 저게 뭐야? 파워. Kasama po namin si Hannah at saka yung mga ibang ate at kuya namin dito po sa Philippines. So, andito po tayo ngayon sa Taguig sa BGC. At syempre dahil minsan na lang kami magkita ng aking kapatid, ay nag-lunch date muna kaming dalawa. So, ako kasi nasa Korea po ako talaga, base po ako sa Korea. Tapos yung kapatid ko, dito po siya sa Pilipinas, specifically sa Mindanao, sa Davao. Doon po siya nag-aaral, major in English. Second year college, Knox. Specific yung information ha. Pwede nyo po siyang i-follow and i-subscribe. So ngayon, andito po tayo sa Fairview, Quezon City. So yung pinakamalapit na pwede po namin puntahan ay yung SM Fairview. Sige nga, taas yung mga kamay ng mga nasa SM Fairview, yung mga taga dito sa Quezon City. Sana ma-meet po namin kayo dito sa Metro Manila area. Alam niyo nung kapatid ko, kasi halos mga 3 or 4 na taon na rin kaming hindi nagkita. Kasi nung nag-start po yung pandemic, nasa Korea siya. Ako yung nasa Korea, tapos siya nasa Pilipinas. So, ayun, tagal po namin hindi nagkita. Kaya ngayon, kahit lagi po kami nag-aaway, tapos hindi siya nakikinig sa akin, matigasulo. Pero ngayon na magkasama po kami, talagang, alam niyo yung, kahit na magkaaway kayo, pero mag-best friend pa rin kayo, no? Pero yung totoo niyan, yung kapatid ko, napulot ko lang talaga sa tabi-tabi. Char. Tingnan niyo naman yung mukha niya, tsaka yung mukha ko. Ang laki ng mata niya, tapos yung mata ko maliit. Pero charot lang. So, ayan, andito na po tayo ngayon sa SM Fairview at maghanap po tayo kung saan tayo pwedeng kumain. Ako kasi, mahilig po ako sa pagkain na merong sabaw. Kaya talagang gustong-gusto ko nang kumain ng kahit anong klaseng basta mahilig ako pagka may sabaw. So, naghanap kami na kung may anong pagkain na may sabaw. At ang naisip po namin ay yung Japanese ramen. So, let's go! So,
ayan, habang papunta po tayo at nire-ready po natin yung order po natin. Kwentuhan ko lang ko kaya about sa kapatid ko. Alam nyo ba yung kapatid ko? Sobrang talino niyan. Sobrang sipag mag-aral. Tapos, as in, talaga. Pero alam niyo pagka nag-quiz kami, bagsak kami lagi. Ang sipag namin mag-aral, pero pagdating dun sa quiz namin, lagi kami bagsak. Hindi namin alam kung kanino kami nagmana, kay tatay ba o kay nanay ba. O ba kaya sa lolo namin. Pero, yun po yung napansin namin, kaya nawalan kami minsan ng pag-asa kasi kahit anong sipag at hirap ng pag-aaral namin, bagsak lang din pala kami, kaya ayun din na kami nag-aaral. Char. Pero yung kapatid ko na yan, masipag po yan. Masipag po yan kahit hindi po lagi nakakapasa sa exam, pero masipag po yan. Okay. At yung kapatid ko, mahilig po yan kumanta, sumayaw. Ako kasi, ang hilig ko lang kumain, matulog. Yung kapatid ko talagang talentado po yan eh. Kaya, huwag niyo pong kalimutan i-follow and subscribe her. Thank you so much mga chingu! First time ko lang po sumakay ng angkas. Kasi yung before ng pandemic or yung bago po ako pumunta dito before, wala pa yata yung angkas nun eh. Kaya gusto ko po matry sumakay ng angkas. And yung impression ko naman po dito ay mabilis kasi less traffic, tapos nakakalusot-lusot ka. Pero Punasan mo. yung helmet, Malabo. pero Malabo. Lumiwanag. may amoy konti. Pero okay na rin kasi may sinuot ako na plastic sa ulo. Okay. Tapos, Philippine Airline din to eh. okay lang siguro pagka malapit yung mga distance, pero pagka mga long distance, Now ang inside sakit of sa the likod airport. kasi wala akong sandalan eh. Kaya Domestic flight kung going gusto niyo to po ng Cebu. komportable, And tapos safe, Cebu to mas maganda na sa Davao. taxi, pero mahal nga From lang Davao konti. to Jensen. Pero kung kayo po ay We'll see you nagmamadali, you can also take angkas. Pero for me, good naman po siya. Ayan, ngayon naman po ay pupunta po tayo sa Jensen. Kasama po natin si Juyon, ang ating kapatid na nawawala, Char. Kapatid na kasama ko sa Pilipinas. Ayan. Bigla po kasing tumawag sa akin nung isang araw si Sir Manny. Pagdating ko dito sa Pilipinas, nalaman ko birthday niya. Iniimbita niya po ako dun sa birthday niya. Alam niyo ba mga chingu, yung December 17, may event po tayo nun may get together. Pero sabi ni Sir Manny, punta daw ako dun sa kanila. Kaya, ayun, dahil na-invite po kami, kasama ko po si Joyon, pumunta po kami sa Jensen. Thank you so much for the accommodation, transportation, everything sa pag-assist po sa amin, Sir Manny. You're the best. Kasi nung last time na nasa Korea po sila, kami po yung nag-assist, nag-translate para sa kanila. Kaya ngayon naman, parang bilang pasasalamat siguro, ay they want to invite us, treat us, and feel that we are parang a family together with them. So maraming salamat po ulit na pwede po kami makapunta dyan sa napakagandang lugar po ninyo, and syempre sa napaka-special na araw po ni Sir Manny. Once again, happy birthday, Sir Manny! Ngayon po dahil wala po tayong direct flight papuntang Cebu, kaya wala po tayong direct flight papuntang Jensen. Dumaan po kami ng Cebu muna, tapos from Cebu going to Davao. Tapos from Davao, meron po tayo naghihintay, napaka-special na kaibigan po natin. Siya po yung magdadrive sa amin papuntang Jensen. Char, ihatid lang kami hanggang sa terminal, si Sir Jean, ang isa po nating teacher sa ating Korean class noong batch 4 to batch 6. So makakasama po natin siya mamaya, at siya po yung mag-assist po sa atin pagdating po sa Davao. Ayan. Si Jean kasi, bata pa lang po kami, magkasama na po kami sa Pilipinas. Sabay po yung lugar na kinalakihan po namin, tapos yung magulang po namin, parehas pong missionary sa Pilipinas, kaya yung alam nyo parang magkapatid na rin po kami. Kaya masaya kami na kasama ko siya every time nandito po ako sa Pilipinas. And siya po talaga yung tumutulong sa akin pagka may kailangan po ako talaga, at give and take din pagka may kailangan din po siya sa akin, tinutulungan ko rin po. Pero napakagandang isipin na nakasama po namin sila Sir Manny during his fight in Korea, kahit na napakaikling oras lang.
Grabe, nakita ko po kung gaano po siya ka-humble and there is no word that I can express kung gaano po siya na may takot sa Diyos. Hindi lang po siya boksingero kundi siya po yung tao na merong pag-ibig sa Diyos, may takot sa Diyos. Kaya nung nasa Korea po kami, kahit na konting oras lang po na meron kami, nabigyan pa kami magkaroon ng oras na mag-share ng Word of God. And siya rin po nag-share din po siya sa amin. And you know this, yung samahan po namin noon, grabe, para kami talagang isang pamilya lang. We treat each other very comfortable. Kaya kami rin parang feel namin na sa bahay lang din po namin. Bahay po kami habang kasama po namin sila. Dito na kami sa Jollibee! Gusto ko na si Jollibee! Ay, ayun. Okay na ba? Dito kami ngayon sa Jollibee. Hindi ka nakikita dyan. Titikman natin yung sinasabi ng mga tao na chicken sandwich. Masarap daw to eh. Tikman natin. So, after so many years, makakatikim na rin ako ng Jollibee. Yung ka lang, hindi ba dyan? Ay, cancel mo. Wow! Hindi ba? Nabawa ka? Okay naman to. Ano Ano ba? ka? Pineapple. Ano tawag ko eh? Pineapple. 소스가 맛있어. Masarap na yung sauce. Sir, baba ka muna, sir. Saglit na, sir. Na? Maganda pa dun sa Korean. Oo, sana. 우와. 우와. 이게 호텔이지. 이야. 이게 호텔이지. Ito ang hotel. Ito ang sinasabi mong hotel. Hindi yung nasa... Sana ka. Wow, ganda ng view. Patingin nga, patingin. Yun o. Wow! Grabe, isa lang po talaga ang masasabi ko dito sa Pilipinas. Napakaganda po ng Pilipinas. Kasi hindi lang po yung mga lugar dito kundi pati yung mga tao. Napakasaya kasama. Kasi dito sa Pilipinas, napansin ko po kahit marami kang mga problema, pinagdadaanan, pero nagagawa mo pa ring ngumiti. At saka alam po ninyo, hindi po sila parang makasarili. Kasi nakikita ko na kahit wala na sila para sa kanila, binibigay pa rin nila sa ibang tao. Alam mo yung pagka may bisita sila, basta meron lang maibigay, uutang pa sa ibang tao. Alam niyo,
gustong gusto ko po talaga bumalik dito kung ako pa ay pagbibigyan ng pagkakataon na tumira, manirahan. I would be dedicating my life here in the Philippines until the end. Hanggang sa matapos na yung buhay ko, char. Hanggang sa dito na ako ilibing. Pero promise, there is no word I can express my life, my heart, how thankful I am for the past weeks I've been staying here in the Philippines. Kaya, sana po sa susunod na aking pagbabalik ay magkita-kita po tayong lahat at makasama ko po kayong lahat at makita po natin ang iba't ibang mga lugar dito, makasama po natin ang mga iba't ibang mga tao dito. And meron po akong pag-asa sa aking puso na someday ang Pilipinas po ay magiging isa po sa bansa na magbibigay po ng napakagandang role model. Sakop kamigaw Usay magamay ako Nanong nabuhin ka Ni kalibutan Nanong Happy birthday to you. I want to say yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Lahat tayong Pilipino, kailangan wag natin kalimutan ang record ni Manny Pacquiao. Pambihira. 8 different division, wala na makapantayan in the next 500 years. Pambihira record yun. Hindi po makapantayan na mas sino pa. So yun po, hindi natin makalimutan. Mas ano na nakaraan, dapat siya ay isang tao na nagpalaki, nagpakilala sa buong Pilipinas, sa buong No one else will do. Your eyes, they tell me how lala ang pangalan mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Lalaban ako sa mundo, kapalit ang buhay ko. Lalaban ako para sa Pilipino. They came along, they dedicated this song. All the girls I've loved before. Okay na yun! Si Aladdin is tambigan ng maasim. Ganito? Aladdin wala? Maasim, maasim! Go! Halika rito, nanalo ka ng motor! Hello guys! Sorry, nagulat ako kasi hindi ako prepared pero
At marami pong salamat. That is why I would like to encourage all of you to put your trust in the Lord. He is the real reason for this season.